Hello sa inyo mga marikis! Ngayong araw nga isinipag ako na mag-asikaso nitong aking mga halaman at matagal-tagal ko na nga rin itong hindi man lang naayos, kaya naman nga ganito na ang itsura nitong mga ito. Kaya naman halika't samahan nyo ako mga mare na mag-ayos at maglinis nitong aking mga halaman at pagbago ng kanilang mga pwesto. Pero bago nga yun, heto naman nga si nanay at busy-busy nga dito pagkagawa nitong kanyang bagong paglilipatan ng kanyang dirty kitchen dito sa may gilid. Kaya naman nga sinabayan ko na nga siya dito sa paggawa at ako nga ay mag-aasikaso naman nitong aking mga halaman. Bali simula umaga pa nga ay nag-aasikaso din mga mare, kaya naman nga sinipag na nga rin ako mag-asikaso nitong aking mga halaman. Kaya naman nga eto sinimulan ko na nga ang pag-aasikaso dito sa mga ito. Bali, inuna kong putulin mga mare itong tangkay nitong malaking gabing ito. Hindi ko na nga alam kung anong tawag dito sa gabing ito. Basta pinutol ko na nga at hinila ko na nga iyan. Hirap na hirap pa nga ako din paghila. Gawa talagang lumaki na nga itong sobra. Kaya naman sabi ni nanay sa akin, tanggalin ko na nga lang daw itong gabing ito at papangit daw lang lalo ito at lalaki pa. Kaya naman nga siya yung una kong tinanggal yan mga mare para maumpisahan ko na nga ang pag-aayos nitong mga ito. Di na nga rin ako nang hinayang din sa gabi yan mga mare, di ko nga alam kung ano pating tawag sa kanya. Kaya naman nga tinanggal ko na nga lang din at parang pangit na nga din at lalo pala siya nalaki. At sa totoo lang mga mare, wala naman nga akong kahilig-hilig sa paghahalaman noon. Kaya naman wala talaga akong kaalam-alam sa mga pangalan ng mga halaman. Pero meron din naman akong alam ay mangilan-ngilan nga lang. At nagsimula nga lang ako mahilig sa halaman mga mare ay nung lockdown pa. At di bagat gawa nung nag-lockdown ay usong-uso yung pagbabay and sell ng mga halaman na yan, ay kaya doon ako nainggan yung maghalaman mga mare. Kaya naman nga tuwing napunta kami doon sa nakar mga mare, nang hihingi nga ako agad kay nanay din ng mga halaman para lang madala din sa bahay. Natatandaan ko pa nga nun mga mare nung panahon nang hihingi pa nga lang ako ng mga halaman kala nanay sa nakar. Pagpupunta nga kami doon agad ko nun pinupuntahan yung mga halaman ni nanay doon ng gilira. At parang nga ako mismong bibili at ako nga namimili. Pinipili ko na nga yung mga gusto kong halaman kaagad mga mare. Kaya naman pagkakauwi namin dito sa bahay madami na nga akong dalang halaman. Kaya noon ako nahilig sa halaman mga mare simula pa nung lockdown. At kahit hindi ko alam ang mga pangalan ng mga halaman na yan mga mare, basta pag nakita kong maganda agad ko na nga lang dinadala. O diba kala mo kung sino laang. Kaya naman nga ito na ang itsura nitong mga halaman ko at matagal-tagal ko na nga rin itong napabayaan at hindi ko na nga naaasikaso. Mabuti naman nga at ngayong araw na ito maaasikaso ko na nga ulit sila at mababago. So bali ang gawa ko lang din sa mga halaman na yan mga mare, nililipat ko nga lang ng bago dito sa kanilang mga paso. Tinatanggalan ko na rin sila ng mga sirana nilang mga sanga at saka yung mga patay at inaalis ko na nga lang din yung ibang mga patay na halaman na hindi ko naman nga pwedeng itanim pa, kaya naman nga tinatanggal ko na nga lang din doon sa kanilang mga lalagyan at pinapalitan ko na nga rin lang ng iba. Bali tatapon ko na nga lang yung mga sira-sirang lalagyan mga mare at lilipatan ko na nga lang itong mga halaman ay yung mga medyo okay pa. Yung ibang halaman na makakapal na nga ang ugat mga mare gaya ng isang ito, tinatanggalan ko na nga lang din ang ugat at pinabawasan. Tinitiran ko na nga lang ng kaunting ugat para yun na nga lang ang aking itatanim sa panibagong lagayan. Pagkalipat ko nga mga mare nung isang iyon dito sa bagong paso mga mare, nilagyan ko nga lang siya ng kaunting lupa at saka kung nga diyan naisip nalagyan nga ito ng bunot. Hindi ko na nga alam ang tawag dito sa halaman na ito mga mare, pero siya yung halaman na parang plastic yung dahon. At maganda nga rin ang bulaklak niya mga mare, kaya naman nga lalagyan ko na nga lang ito ng bunot at sabi nga ni nanay, bunot nga daw ang dapat ilalagay dito. Bale dalawang halaman ko nga pala mga mare, nilagyan ko din ng bunot at yun nga daw ang kailangan nila para lalo nga daw silang gumanda. Iilan na nga rin lang itong mga halaman kong maaayos mga mare, kaya naman nga mabilis ko lang silang nailipat ng pagkakatanim. At ayan na naman nga si Chelsea mga mare, alam nyo naman nga na pag may nakikitang camera yan mga mare, gusto nga ni siya nakaharap laan doon sa camera. Kaya naman sinasaway ko nga iyan diyan at pinapatabi ko. Ang mga oras na yan ay tulog pa nga diyan si Wave mga mare, kaya naman sige pa nga ako ng sige din ng paghahalaman at baka nga magising na nga rin diyan si Wave. At pag nga ako nagising na nga diyan si Wave, guguluhin na naman nga ako na yan dalawang magkapatid na iyan, kaya naman nga nagdudumali na nga rin ako diyan pag-aasikaso. At kahit nga wala pa din si Wave mga mare, ito naman si Chelsea na pagkalikot na, paano pa kaya pag nagising pa yung isa?
At pagkatapos ko nga din ayusin at linisin itong mga halaman mga mare, inisip ko nga muna din kung paano pwesto ang gagawin ko sa kanila. Bale yan at isa-isa ko nangalaan silang pinestudian mga mare at pinaglapit-lapit ko nangalaan din sila. Di ko na nga alam kung paano pwesto ang ginawa ko din mga mare, pero ang alam ko basta ko nangalaan nilagay din isa-isa at pinagtabi-tabi ko nangalaan sila. Bali marami rin naman ako natanggal dito sa mga ito mga mare at ay kakonti na nga lang silang natira kaya naman mabilis ko na nga lang silang naiayos diyan isa-isa. Bali pagkatapos ko dyan mga mare, kumuha na nga lang ako nitong batong medyo malalaki mga mare at ito na nga lang ang ginawa ko dito sa kanila. Bali ganyan na nga lang ang ginawa ko dyan mga mare para naman nga maganda-ganda din naman tingnan. Di pa man lang nga ako tapos yan mga mare, ito nga at nagising na nga rin si Wave. Sabi ko naman sa inyo mga mare, pag nagising pa nga itong isa, maglilikot na nga yung magkapatid na iyan dito. Ayan nga at hindi naman nga ako nagkamali at ito na nga si Wave, nakikigulo na nga sa akin dito. Ayan nga at hubad pa nga yan dyan mga mare, hindi ko na nga rin lang binihisan ng damit at papawisin nga lang ako dito sa labas at maaraw pa nga na yan. Wala pa man ting ginawa yung batang iyan kundi magpasunod-sunod sa akin mga mare. Nag-iingat nga ako at may dala nga din ako diyang kutsilyo. Tingnan nyo naman, padikit-dikit pa nga yun sa akin mga mare kaya naman nga pinapalayo ko na nga ito. Ito nga kahit saan ako pumunta mga mare, pasunod-sunod para na nga yan buntot. Kahit nga magdumi na nga yan mga mare diyan sa lupa basta ako nga ay matapos dito sa aking gawa. Pagkatapos ko nga dyan sa mga halaman ko mga mare, dinakot ko na nga itong aking mga basura at mga pinagputulan ko nga ng mga halaman. Bali sinimot ko lang na yung mga basura mga mare, pati na nga itong mga ugat-ugat ditong mga halaman na aking pinagtabasan. Ito nga tira kong mga pwede pang lagyan ng lupa mga mare, inilagyan ko na nga rin ng lupa, tsaka itong binigay sa akin ni nanay na mga lalagyan. Lagyan ko na nga rin daw ng lupa, tataniman nga daw niya ng luya. Kaya nga yan, for the palang person. Namapalahan ko na nga isa-isa itong mga inilagay dito ni nanay na lalagyan mga mare. Nagwalis na nga rin ako diyan pagkatapos. Winalis ko na nga din yung mga basura mga mare. Ito nga si Chelsea basta makaharap sa camera ito ang tuwa. Winalis-walis ko na nga laan din yung mga kalat ko din mga mare. At ito nga at marami pa nga akong tirang lupa dito at medyo makapal pa nga. Kaya naman nga winalis ko na nga rin laan itong lupa. At matapos nga ako diyan magwalis ito na nga pala ang kinalabasan ng aking mga halaman mga mare. Bali malinis at maliwalis nga siyang tingnan ngayon mga mare, hindi gaya ng dati. Maliban nga dyan sa kanila mga mare, meron nga pala ako dito isang halaman na pinakang paborito. Nagagandahan nga talaga ako sa kanya.